Halimbawa dito, ang karunungan sa pamamagitan ng pagkatakot sa Panginoon. Una, yung halimbawa ng karunungan ni Solomon. So ito yung sinasabi na si Solomon ay natakot sa Panginoon at mapagkumbabang humingi ng karunungan sa halip na kayamanan. So kaya nga sinasabi niya sa 1 King chapter 3 verse 5, si Gibeon nagpakita ng ang Panginoon kay Solomon sa gabing iyon. Si Gibeon sa panaginip at sinabi ng Diyos, hingin mo ang anumang nais mong ibigay ko sa iyo. Sa verse 6, sabi niya, sumagot si Solomon, nagpakita ka ng malaking kagandaang loob sa iyong lingkod na si David na aking ama, sapagkat siya ay tapat sa iyo at matuwid sa puso. Ipinagpatuloy mo ang dakilang kabaitang ito sa kanya at binigyan mo siya ng isang anak na lalaki upang umupo sa kanyang trono sa mismong araw na ito. Sa verse 7, ngayon Panginoong kong Diyos, ginawa mong hari ang iyong lingkod bilang kahalili ng aking amang si David. Ngunit ako ay isang maliit na bata lamang at hindi alam kung paano isasagawa ang aking mga tungkulin. So kaya nga ito yung offer ng Panginoon. Nakatagpo ni Solomon ang Diyos sa isang panaginip at inalok siya ng anumang nais niya. So nagpakumbabang kinilala ni Solomon ang kabaitan ng Diyos sa kanyang ama na si David at ang kanyang sariling kakulangan para sa gawain ng hinaharap. So kaya nga sinasabi pa sa verse 8, ang iyong lingkod ay narito sa gitna ng mga taong iyong pinili, isang dakilang bayan kaysa napakarami upang mabilang. Sa verse 9, kaya't bigyan mo ako ang iyong lingkod ng pusong maunawain upang mapahamalaan ang iyong bayan at makilala ang tama at mali, sapagkat sino ang may kakayahang pamahalaan ito? Dakilang mga tao mo. So kaya nga ito'y sinasabi pa na request ni Solomon. Sa halip na humingi siya ng personal na pakinabang, humiling si Solomon ng karunungan upang mapahamalaan ang mga tao na makatarungan. Ang kanyang kahilingan ay nagpakita ng kanyang pagiging hindi makasarili at pag-unawa sa bigat ng kanyang tungkulin bilang isang hari. So kaya nga sabi dito sa verse 10, natuwa ang Panginoon na hiniling ni Solomon. Sa verse 11, kaya't sinabi sa kanya ng Diyos, siya mang hiniling mo ito at hindi mahabang buhay o kayamanan para sa iyong sarili, na humiling ng kamatayan sa iyong mga kaaway, kundi ang kaunawaan sa pagbigay ng karunungan. So kaya sa verse 12, gagawin ko ang hinihiling mo. Bibigyan kita ng isang matalinong puso upang hindi kailanman magkakaroon ng sino mang tulad mo, ni hindi magkakaroon kailanman. So kaya nga ito yung God's response na nalulugod sa Diyos, ang Diyos, sa kahilingan na Solomon at ipinagkalooban siya ng pambihirang karunungan at pangunawa. So nangako rin ng Diyos kay Solomon ang kayamanan at karangalan na hindi niya hinihiling. Kasama ang mahabang buhay, depende sa kanyang pagsunod. So kaya nga, ang mahabang buhay depende sa pagsunod ng isang tao, isang mananampalataya. Kaya kapag sinusunod mo ang salita ng Diyos, mahaba ang buhay. So kaya sinasabi pa sa verse 13, bukod dito ibibigay ko sa iyo ang hindi mo hinihiling, kapwa kayamanan, karangalan, upang sa iyong buhay ay wala kang kapantay sa mga hari. Sa verse 14, at kung lalakad ka sa pagsunod sa akin at tutuparin mo ang aking mga utos, ang mga utos gaya ng ginagawa ni David sa iyong ama, bibigyan kita ng mahabang buhay. So yan ang pangako ng Diyos kay Solomon, bukod sa kayamanan,
at bukod pa sa mahabang buhay kapag nananatili siyang tapat na naglilingkod, sumusunod sa Panginoon. So kaya nga ito yung gantimpala ng karunungan bilang karagdagan sa pagbibigay ng karunungan. Binigyan din ng Diyos si Solomon ng karagdagang mga pagpapalang kayamanan at karangalan. So karangalan. At ang pangako ng mahabang buhay ay nakatali din sa katapatan, sa pagsunod sa mga utos ng Diyos ni Solomon. So kaya nga susundin natin ang salita ng Diyos upang tayo makatanggap ng gantimpala at mahabang buhay. So kaya nga ang pagsunod, ito yung kondisyon para mas mahabang buhay. So kaya nga ito yung kahalagahan ng paghahanap ng karunungan at pangunawa sa personal na pakinabang. Ang kahilingan ni Solomon para sa karunungan upang mapamalaan ng kanyang bayan ay nagpakita ng kanyang pagpapakumbaba at tunay na pagmamalasakit sa karunungan. Ang tugon ng Diyos ay binibigyan diin ng alintuntunin ng ang pagiging di makasarili at katapatan na humahantong sa banal na pagsang-ayon at karagdagang mga pagpapala. So kaya nga ito yung kahalagahan ng pagsunod sa mga utos ng Diyos bilang bahagi ng kanyang mga pagpapala sa tipan. So kaya nga lahat kung sinusunod natin ang salita ng Diyos, giginhawa tayo at magiging mahaba ang buhay, wala pang damage. So kaya nga ginawa siya ng Diyos ng pinakamatalinong haring kailanman at tumanggap din siya ng kayamanan at karangalan. So ano pa